Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Binibining Arlene Jean Piwajong, ang inyong tagapag-ulat sa hapon na ito. So ngayong hapon ay tatalakayin natin ang ika-4 na kabanata na patungkol sa panitikan sa pagkagising ng damdaming makabayan. So ipagpapatuloy ko lamang ang inulat ni Binibining Gwendolyn Buaya. So ngayon ay dadako na tayo sa ika-4 na patungkol kay Marcelo H. Del Pilar. So si Marcelo H. Del Pilar ay ipinanganak noong Agosto 30, 1850 at namatay noong Hulyo 4, 1896. So si Marcelo H. Del Pilar ay mas kilala sa bilang isang pangalan na nom de plume of na Plaridel. Siya ay isang Filipino writer, lawyer, journalist, and Freemason. So, si Marcelo H. Del Pilar, he is along with Jose Rizal and Graciano Lopez Jaena, became known as the leaders of the reform movement in Spain. Itinatag niya at pinamatnugutan ang Diaryong Tagalog noong 1882 na isang pahayagang pampolitika na pinaglathalaan niya at ng mga kasamang manunulat ng mga daing ng mga naaapi. So, at ng mga hiling na reforma sa pamahalaang Kastila. So, dahil sa nangyaring pag-uusig sa kanya at sa hangad ng makatulong sa mga propagandista, si Del Pilar ay nagtungo sa Espanya noong 1888 or noong 1888. So, ang panitik ni Del Pilar ay ginamit ng ubos kaya sa pakikipagtunggali sa mga praile at sa pagtuligsa sa pang-aapi ng makapangyarihang Kastila sa Pilipinas. So kung sinabi mang ang pananalita ni Del Pilar ay hindi kasing ningning ng kay Luna, ang hinikayat niya sa pahayag ay di kasing maganyak. Hindi kasing maganyak na kay Lopez Jaena. So ang kanyang filosofiya ay di kasing lalim at di kasing tibay nung kay Rizal. So sinasabi namang ang panitikan ni Del Pilar ay walang takot, walang pagod, walang pangingilag at tapat, tahas at di mapagkakamalian. So sa loob ng isang taon, pagkarating ni Del Pilar sa Espanya ay hinalinhan niya sa pagkakapatnugot ng La Solidaridad si Graciano Lopez Jaena. So, ang ginamit ng pangalang sagisag ni Del Pilar ay Piping Dilat. So, ano nga ulit yung ginamit ng sagisag ni Del Pilar? Ito ay Piping Dilat. So, Piping Dilat, Plaridel, Popdo, at Dolores Matapat. So, sa Kastila, si Del Pilar ay daig ni Rizal. Ngunit, sa Tagalog, ay daig naman ni Del Pilar si Rizal. So, ayon kay General Blanco, si Del Pilar ay siyang lalong kinakatakutang politikong Pilipino dahil ang lalong matalino sa lahat at ang tunay na tinig ng mga separatista. So, nahigit pa kay Rizal. So, merong mga akda si Del Pilar katulad na lamang ng Pag-ibig na Tinubuang Lupa. So, sa salin sa tulang Tagalog ng tulang Kastilang Amor Patrio ni Rizal at unang napalathala sa Diaryong Agosto noong 21,882 or noong 1882. Ang pangalawa naman sa akda ni Del Pilar ay ang Kaiingat Kayo. So pag sinasabi natin Kaiingat Kayo, ito ay nilathalan sa Barcelona noong 1888 at may lagdang Dolores Manapat. So ito ay isang pabirong tuligsa at tugon sa tuligsa naman ni Father Jose Rodriguez o tinatawag na Agustino sa Nole ni Rizal. So, ang pangatlo naman ay ang dasalan at tuksuhan. So, meron tayo sa unang akda ni Jose Rizal, meron tayong Pag-ibig na Tinubuang Lupa. Ang pangalawa naman ay ang Kaiingat Kayo at ang pangatlo naman ay dasalan at tuksuhan. So, ang dasalan at tuksuhan, ito ay isang panunulad sa katesismo. Ngunit patuyang laban sa mga praile noong sa Barcelona, 1888. So, siyang ikinatawag na filibusterismo. So, ang dasalan at tuksuhan daw ay siyang tinatawag na
filibusterismo kay Del Pilar. So, ipinilagay ito ni Rizal na ulirang tuluyang klasika at magaling na halimbawa ng paluwag tawa o tinatawag natin sa Ingles na humor. So, at talisip o genius. So, pag sinasabi natin paluwag tawa, ito ay humor. Pero pag talisip, ito ay genius sa Tagalog. So, ipinilagay ng marami na ang parodyang ito ang pinakamabangis na akda ni Marcelo H. Del Pilar. Marcelo H. Del Pilar laban sa mga praile. So, sinulat niya ang mga dasal, gayon din ang mga tanong at sagot ng katesismo at pinalitan niya ang mga ilang salita upang tuligsain ang mga praile. So, may mga nagsasabing ito'y tuligsain ang mga praile. So, may mga nagsasabing ito ay kawalang galang sa relihiyon. Ngunit, mapapansing hindi Diyos ang kanyang tuligsa, kundi mga praile. So, napapansin niya daw na ang mga praile ay hindi Diyos. Ngunit, ito ay tinatawag na praile. So, ang pang-apat na akda ni Del Pilar ay ang kadakilaan ng Diyos na inilathala noong 1888 sa Barcelona. So, ito ay isang sanaysay na patuligsa laban din sa mga praile. So, ang kadakilaan ng Diyos, ito rin ay nagpapatungkol sa mga paglalaban o pagtutuligsa sa mga praile. Ngunit, nagpapahayag ng pilosopiya at pag-ibig sa kalikasan ni Del Pilar. So, hindi lamang ito patungkol sa pakikipaglaban, ngunit ito rin ay nagpapatungkol o nagpapaloob dito ang pag-ibig ni Del Pilar patungkol sa kalikasan. Sa ang kadakilaan ng Diyos, ito daw ay naglalaman ng halimbawa nito. Di kailangan kapatid ko ang magbukas ka at bumasa ng filosofiya o ng teologiya at iba pang karunungan upang maranasan mo ang kadakilaan ng Diyos. So dito parang nakasulat dito na hindi mo na kailangan na maranasan ang pakikipaglaban o pakikipagtuligsa upang malaman mo lang na upang malaman mo lang kung gaano kadakila ang Diyos. Dadako na tayo sa ikalimang akda ni Marcelo H. Del Pilar na kung saan ito ay ang sagot ng Espanya sa hibik ng Pilipinas na inilathala noong 1889 sa Barcelona. So, ito ay isang tulang Tagalog na tugon sa tula ng kanyang dating guro na si Hermenegildo Flores. So, kaya ito ay tinawag na hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. So, pag sinasabi natin ang sagot dito sa hibik ng Espanya, ito ay mayroong 82 taludtod o 82 na taludtod na ang tanging hangad ay mga reforma, ngunit nagsasabing ang Espanya ay napakatanda at napakahina na upang makapagbigay ng anumang tulong sa Pilipinas. So, naririto ang ilang saknong. So, puso ko'y nahambal ng aking maringig bunso, ang taghoy mo't mapighatig hibik. Wala ka, anak kong sariling hinagpis, na hindi karamay ang inang mong ibig. Wala kang dalita, walang kahirapan, na tiniis kang di ko dinaramdam, ang buhay mo'y hubungat niring pagmamahal. At ngayon ay dadako na tayo sa pang-anim na akda ni Marcelo H. Del Pilar na kung saan ito ay ang dupluhan, dalit, at mga bugtong, na kung saan ito ay nilathala noong 1907 sa Malolos. So, ito ay katipunan ng maiikling tula at tugma ni Del Pilar na inilathala sa Life of Marcelo H. Del Pilar ni Kagingin. So, ilang halimbawa sa dupluhan. At ito naman ang halimbawa sa dalit. At ito naman ang halimbawa sa palatuntunan. At ito naman ang sa mga bugtong isip. So, dadako na tayo sa pampitong akda ni Marcelo H. Del Pilar nga ito ay ang marami at iba-iba ang mga inakda ni Marcelo Hilario Del Pilar. Ngunit, ang lalong mabisa at kinalala sa lahat ay ang dalawang sanaysay na La Soberania Monacal and Filipinas at La Philocracia and Filipinas, na kapwa pagpapakilala ng mga katiwaliang ginawa ng mga praile sa kanilang pang-aapi sa mga Indio. So, sa dami-dami ng sinulat o inakda ni Marcelo H. Del Pilar, mayroong dalawa lamang ang naging mabisa at mas lalong kinilala ng lahat sa panahong iyon.
At ito yung ang sa La Soberania Monaco and Filipinas at Philocracia and Filipinas, na kung saan dahil ito ay naglalaman patungkol sa pagkakilala ng mga katiwaliang ginawa ng mga praile sa kanilang pang-aapi sa mga Indio. So, dadako na tayo sa pangwalo, na kung saan kay Graciano Lopez Haina. So, sa palagay ni Lopez Haina, ang Pilipino at ang Kastila ay iisa at ang pinakamatayog niyang pangarap ay magiging bahagi ng Espanya ng Pilipinas. So, ito rin ang simula ay siyang halos pinagkasundan ng mga propagandista at ang Pilipinas ay maging lalawigan, hindi kolonya o sakop ng Espanya. So, si Lopez Haina ay sumulat ng isang maikling nobela o tinatawag sa Ingles na novelette sa wikang Bisaya na pinamagatang Fray Butod. So, mayroon siyang ginawang isang maikling nobela sa Bisaya na kung saan ito ay pinamagatang Fray Butod. So, ang naging bunga ng akdang ito ay ang dagliang pagpapadala kay Lopez Haina sa Espanya upang makaiwas sa pag-uusig ng mga prailing tuligsa. Tinuligsan niya. So, pinamumunuan niya na ang pangkat ng nagtatag ng La Solidaridad na ay naging pinakamapanlaban sa lahat ng mga pahayagang Filipino sa Espanya. Ngunit, si Lopez Haina ay siyang nagniningning sa pananalumpati kaysa sa panunulat. So, ang mga talumpati niya ay panay sa maaapoy at ipinalagay ng mga tampok na panitikang Filipino sa wikang Kastila. Dadako na tayo sa pangsiyam na akdang saan sinabi ni Pascual H. Poblete na si Pascual H. Poblete daw ay kasama ni Marcelo H. del Pilar sa panunulat sa Diaryong Tagalog noong 1882 o 1882 at nang magtungo si del Pilar sa Espanya noong 1889 ay itinatag at pinamatnugutan ni Poblete ang pahayagang El Resumen at ang buong tapang na nanulugsa sa mga katiwalian at pang-aapi ng may kapangyarihang Kastila. So, hanggang siya ay inusig at pinahirapan at sa wakas ay ipinatapon sa Afrika. So, sa pagkatapos ng kanyang mga pinagdaraanan, siya ay pinatapon sa Afrika. So, nakabalik siya sa Pilipinas ng ang mga Amerikano na ang namamayani nito. So, nakabalik lamang si Marcelo H. del Pilar sa panahong Amerikano na ang namamayani sa Pilipinas. So, at sinamantala niya ang kalayaan sa pamamahayag na kaloob ng mga bagong Panginoon sa pamamagitan ng pagtatag ng mga pahayagang El Grito del Pueblo at ang Tinig ng Bayan. So, ano nga yung tinatag niya? Ito ay ang El Grito del Pueblo at ang Tinig ng Bayan. So, sa wikang Kastila at wikang Tagalog ay ipinahayag ni Poblete ang lalong mataos na hangarin ng mga Pilipino. So, ang kasarinlan. So, sa ganito, si Poblete ay kabilang sa dalawang panahon ng panitikang Filipino o propaganda at Amerikano. So, sa karangalan ni Pascual H. Poblete, na siya ang unang nagsa-Tagalog ng Noli ni Rizal. So, dadako na tayo sa panghuling akda ni Marcelo H. del Pilar na kung saan kasangkot dito si Mariano Ponce. So, sino nga ba si Mariano Ponce? Si Mariano Ponce, siya ay anak sa Baliwag, Bulacan ay tanyag na kaanib ng mga propagandista sa Espanya at mahigpit na katulong ni Rizal. So, sa panahong iyon, si Mariano Ponce ay isa lamang mahigpit na katulong ni Rizal, del Pilar at Lopez Haina. So, dalawang mahalagang akdang pampanitikan ang iniwan niya sa bansang Pilipino. Ito ay ang pagpugot kay Longinos at isang dulang Tagalog na itinanghal sa plaza ng Malulos at ipinalagay na nagtataglay ng mga katangiang maipapatay sa mga kapanahunang dula sa Espanya. Ito ang mga alamat ng Bulacan. So, sa tingin ni Mariano Ponce, itong pangalawang alamat na ginawa niya ay may posibilidad na maipapantay sa mga kapanahunang dula sa Espanya. Ito ay pinamagatan niyang mga alamat ng Bulacan, nakatipunan ng mga kwentong bayan at alamat ng lalawigang nasabi. So, dito daw sa mga alamat ng Bulacan, ito daw ay nagpapatungkol sa mga
kwentong bayan at alamat ng lalawigang nasasabi. So, naintindihan ba? Magaling. So, dito lamang nagtatapos ang aking pag-uulat. Nawa sana'y meron kayong natutunan patungkol sa ika-4 na kabanata at sa mga akda ni Marcelo H. del Pilar. Yun lang po. Maraming salamat.